Pasintabi po sa mga masasaktan, pero mga kababayan Pilipino, mag-isip-isip sana muna kayo bago kayo umaksyon. Okay? Kasi po, ano po ba ang nangyari sa atin nung pinabagsak po nila si Apo Lakay? Wala po. Lalo po tayong nalugmok sa Kumunoy. Tapos ngayon, merong isang Marcos na pilit po tayong iniaahon mula sa ating pagkalugmok sa Kumunoy. Tapos gusto ninyong palitan? Gusto ninyong pabagsakin na naman? Mga kababayan Pilipino, si Pangulong Bongbong Marcos lamang po ang may lakas ng loob na banggain etong mga sindikato dyan po sa loob mismo ng gobyerno, di ba? O tapos, nandyan po yung mga magagandang programa na makakatulong po sa bawat Pilipino. Nandyan po yung libreng sakay, yung zero billing, yung 20 pesos na kilo ng bigas. At eto pa nga po mga kababayan, yung pamimigay po ng mga titulo ng lupa at pagbabayad po, no, ng mga pagkakautang ng ating mga magsasakang Pilipino. Di ba? Nandyan po yung mga pabahay ng gobyernong ito. Tapos pababagsakin ninyo. Sinong gusto nyo ipalit? Si Sara Duterte? Diyos ko naman mga kababayan. Mag-isip-isip ho kayo. Si Sara Duterte lantaran ho. Na ito po ay Manchurian candidate ng China. Maka-China po yung mga Duterte na yan. Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, pilit po niyang pinoproteksyonan ang ating karapatan. Diyan sa may West Philippine Sea. Anong gusto ninyo? Kapag si Sara Duterte ang naupo bilang presidente, maging tuta na lang tayo ng China, maging probinsya na tayo ng China. Tandaan niyo po ito. Kung si Rodrigo Roa Duterte ay marami po ang pinategi, baka pag si Sara Duterte naging presidente, doble or triple pa ho ang matiteging mga Pilipino. Okay? Kaya mga kababayan, mag-isip-isip ho muna kayo. Okay?